Magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. At magandang araw naman sa ating mga mahal na mga kababayan. Lalo na itong mga biktima sa mga krimen ngayon. Kawawa. Lalo na yung sa Leyte, may dalawang siraulo. Sigurado, under the influence of drugs ito. Kasi wala namang gagawa ng ganyang klaseng So, ganung klaseng krimen, So, paring Eli, sobra-sobra na nangyayari sa ating bansa. Hindi lang krimen, sobrang lumalaganap muli ang droga. Kawawa ang ating mga kababayan, lalo na yung naghihirap ngayon dahil sa napakamahal ang presyo ng mga bilihin. Napakataas ng presyo ng gasolina. Apektado ang lahat ng mga transportation. And this is a chain reaction para sa pagdala ng mga gulay, mga iba-ibang mga goods papunta sa merkado. Kaya pagdating doon, sobra-sobra na ang taas ng mga presyo, hindi na abot sa ordinary na mga mamamayan. So, yun po mga kababayan, walang hiya talaga ito si Marcos Jr. sa panaggagawa niya sa ating bansa. Kulang-kulang na lang matulak tayo at at mahulog na tayo sa bangin, mga kababayan. So, paring Eli, Okay. ano ang tingin mo na dapat tingnan natin dito sa ating programa ngayong gabi? Siyempre, pag-usapan din natin itong sa impeachment at kasi ito po ay lahat inaabangan at isinusulong ng kampo ng administrasyon, no? Itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. At ngayon may mga panawagan. Kasi ngayon pinag-uusapan na Sec Jing na yung threshold dapat daw ay hindi na raw po 16. Ang sinasabi, 22 na lang ang pagbasihan dahil sa yung dalawa ay wala na. Yung isa nakakulong, isa nagtatago. So 22 lang. Kung i-round off mo, halimbawa 14.6 yun So 15 na lang daw yung threshold. So dito, lumilitaw na talagang takot sila sa numero, number scheme kasi ito, Sec Jing. Yes. At saan ang unang kabubuhan ang nangyari? Dahil doon sa statement nitong babae na chairman ng Committee on Justice na Bendalo, kasi ito yung babae na kongresista daw sa Batangas na noong sinampahan ng kaso yung kanyang may bahay at may warrant of arrest, binindalo. Kung ika nga hindi niya pinasunod ang batas na dapat susurrender yung asawa, tinago niya at inamin niya naman yan. At ngayon gusto na naman ibendalo by proposing that ibaliwala ang constitutional provision on the number of votes that is required to convict an impeachable offender or an impeachable officer of our government. Ito, nagsalita na si dating Chief Justice Hilario Debide, dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, Attorney Romulo Macalintal, 16 daw talaga dapat Sec Jing. Pero mayroong isang siraulo na former justice na galit sa mga Duterte, gusto niyang ibendalo din ang itong professor ko pa naman itong tanga na ito na justice na to. Naging professor ko ito sa UP College of Law at kahina-hina naman na magturo sa corporation law. Tapos ngayon, tinitwist niya para lang to fit his anger against the Duterte dahil hindi siya ginawang Chief Justice, binibend niya yung interpretation ng Constitution. Itong walang hiya na former Justice of the Supreme Court. So, paring Eli, klaruhin kaya natin. Ano yung basahin natin yung provision sa ating saligang batas na applicable dito
sa pinag-usapan natin. Section, I think Article 11, Section, tingnan mo sa Article 11 ng, ano yan, accountability of public officials. Ano sa impeachment? Mayroon- Ito, Article ano? 11, Accountability of Public Officers, Section 2 and 3. Section 2, who may be impeached, the following officials may be removed Yes. from office through impeachment: President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, and the Office of the Ombudsman. So yung grounds, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Sa Section 3, ito yung impeachment process, the complaint is filed in the House of Representatives, at least 1/3 of all members must vote to approve Yes, 1/3. the Of all articles members. articles of impeachment. Walang distinction. Na hindi lang present kung sino lang Walang present. sinasabing present or incapacitated or basta miyembro ka pa, dapat 1/3 ng total members who are qualified, bona fide members. Okay, dito naman sa Senate, ang sinasabi has the sole power to try and decide impeachment cases. Conviction requires a vote of 2/3 of all senators. Yeah. Yun ang importante. 2/3 of all senators. Ms. Luistro, Mr. Carpio, Mr. Santa Maria, Chua. pakinggan nyo na pa. At saka itong Chekwa na congressman dyan sa Manila na hindi naman nag-aaral itong kumak na ito, ay tingnan natin kung ano ang sinasabi ng provision ng saligang batas. Of all senators. Hindi na nga of all members, of all senators. Who are senators right now? 24 yan. 24. Tanungin kita, Luistro, senator ba si Jinggoy? Siyempre. Siyempre, senator pa. He is incarcerated dahil nga sa provision na unbailable yung kanyang kaso. But he has not been convicted. He has just incarcerated, but he has not been expelled from the Senate. He has not been removed from the Senate. He is alive and kicking. So, senator yan, di ba? Very clear yung ginamit na words ng Constitution, senator. Now, si Bato de la Rosa, paring Eli, senator ba? Andyan. Senador, nag-ano lang, tatago-tago. Pero senador pa rin. Senador pa rin. So, of all senators nakalagay. So, how much is 2/3 of all senators, which is 24? 16. Maski anong gagawin nyo, dahil sa desperado nyo na makakuha ng below 16, dahil sa analysis nila, sa evaluation nila, wala talaga silang makukuha na more than 12. Pinaka mataas na 13 votes na boto to convict the Vice President. Ngayon, pipilitin nila na i-violate yung provision ng Constitution by interpreting and making it possible na by sheer violation of the Constitution, by sheer weaponizing the Senate upon the order of this bangag president, ay ibababa nila yung threshold from 16 to a lower para ma-accommodate yung kanilang desperation matanggal si Vice President Sara para Eli. Pero dito, pumapasok dito yung dapat may mag-inhibit. Yes. Kasi dahil sa mayroong, kumbaga sa alam mo na magiging kanyang posisyon at boto eh. Yeah, ang una ditong karapat-dapat na mag-inhibit, ito si Pangilinan.
Kiko Pangilinan. Bakit kailangan mag-inhibit ito? Kung hindi ito, kung walang hiya ito, hindi mag-inhibit. Pero kung may hiya ito, mag-inhibit. Bakit? Klarong-klaro, he is the only guy na sigurado talagang bias na ang boto nito. Because, unang-una, na-prubahan na natin na he will never be neutral. Because, during the 2022 election, he was the opponent of the Vice President. He ran for Vice President, nilampaso siya ni Sara, but during the campaign, kung ano-ano na ang paninira niya kay VP Sara. So, naturally, yung mga sinasabi niya, nasa isip pa rin niya yun. So, paano ka magiging neutral kung ikaw mismo ay sinabi mo na yung galit mo during the campaign at lalo na dinaramdam mo yung galit mo dahil nilampaso ka ni Sara Duterte as Vice President. Di ba, paring Eli, what do you think of that? No. Kasi ang binabanggit kapag mag-inhibit ang isang tao, ibig sabihin kasi alam mo na magiging boto niya. Yes. So, hindi siya neutral. Hindi na makikinig yan, di ba? Sa kung exchange. Lalo na, nung una, sinabi pa ni Pinky na pag-isipan nila na ito yung magiging assistant daw ni Soto during the impeachment trial. Parang siya yung advisor to the presiding officer. Pero ngayon, isa din siya sa naisipan, maliban kay Escudero, na mag-presiding officer. How can you put this guy in a pedestal to rule on the impeachment case when he has already prejudged Sara Duterte during the campaign in 2022 election? So, ang taong bayan ay nananawagan kay Mr. Kiko Pangilinan na mag-inhibit po kayo, Sir, Mr. Senador, dahil po, klarong-klaro na you will never be neutral because you have maligned, you have said so many things against the Vice President during the campaign, and obviously, dinadamdam mo yan dahil nilampaso ka ni Sara Duterte during the election for the Vice Presidency in 2022. So siguro, yun nga, kung meron tawag yan, delikadesa. Walang delikadesa kung hindi ka mag-inhibit. So, lalo pang nababawasan. Kung matino ito si Pangilinan, dapat mag-inhibit ito kasi bias ka na, Mr. Pangilinan. Okay, dito naman sa binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. na sa Senado at itong si Senator Sherwin Gatchalian, ang Senate President, ano masabi niyo rito, Sek Jing? Well, pakinggan muna natin. Ito si Marcos Jr. na kaibigan ni Putin. Bakit naging kaibigan ito ni Putin? Maski first time silang nag-meet. Kasi natutuwa si Putin sa kanya. Bakit natutuwa? Dahil parang pinaglaruan siya ni Putin dahil hindi marunong ng protocol, hindi marunong maglagay ng earpiece. Nakakahiya. Presidente ng Pilipinas at dumayo doon sa lugar na iba, sa international forum, at hindi man lang marunong maglagay ng earpiece. Nakakahiya. Pinagtatawanan. Siguro sa loob-loob ni Putin, ano ba ito? Di, tsaka inano pa eh. Tinuro, pinaalala pa. Pinaalala. At tinuro pa sa kanya. Kasi hindi sila magkakarinigan dahil hindi niya sinuot. Kasi sa translation kasi importante. Dahil Oo. hindi naman kasi nag-i-English si At Putin. saka, excited si Marcos na makausap si Putin. Nakalimutan na niya yung pag-aaral. Walang alam. Nasa tabi niya si Auntie Claire. Nakatabi Auntie Claire, nakatabi yung Secretary of Foreign Affairs.
Wala man lang gumalaw sa kanila. Baka puro din walang alam paggamit ng earpiece. Ha? Paring Eli. Tama. Okay. Ito, pakinggan natin. Okay. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado, and that they can take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislations that we listed to show that our priority. Tingnan mo yung word na ginagamit niya. Paglagay. Ha? Paglagay. So siyang naglagay. Siya naglagay. Kasi kung matino ka na presidente, alam mo yung separation of power, the words you should have said or used is pagka panalo sa botohan or pagkahalal, pagkaluklok ni Sherwin Gatchalian. Pero paglagay, klarong-klarong ikaw naglalagay by weaponizing the different agencies of government para ipipressure si Escudero at saka si Joel Villanueva para mabuo yung majority votes required to have a quorum. Di ba, paring Eli? So, pero lumitaw, Seg-G, no, na talagang illegal yung 12, no? Illegal. Ginawa ang takeover, kaya pinilit talaga ngayon Pinilit na nila. gawin 13 na. Kaya talaga, kasi ayaw nilang tumagal yung mga illegality. Kasi noong June 3 yun, di ba? June 3, yung kanilang Noong June takeover. 3 na nag-take over sila, clearly they know that it was illegal. But talagang pinipilit nila all the pressure needed. Pinatawag pa daw nila si Brother Eddie sa Malacanang, pinatawag pa si Joel, minaniobra nila si Joel. Kasi previous to that, yung ombudsman, sinasabi na sasampahan na ng kaso si Joel Villanueva. Sabi nga, hinog na raw eh. Hinog na ang kaso. Ngayon, ang tanong ngayon ng mga kababayan natin, ako, walang personal ito kasi kaibigan ko ito si Joel eh. Matagal ko nang nakasama ito sa House of Representatives. At marami kaming mga pinagkasamahan ito dati. Alam ko ito si Joel, malikot na ito dati. Nung magkasama pa kami. Body-body ito ni Chis Escudero. Nung minority leader si Escudero, ito si Joel, isa sa mga protege. Sa Sibak yan eh, party Oo. list. So, kilala natin to. So, noong inanunsyo ni Boying Rimulya na matter of time, masasampahan na ng plunder case si Joel Villanueva, kinakabahan na yan. So, he was very vulnerable na ma-pressure ng Malacanang. At from my inside track, alam naman natin kung sino yung bully dyan sa Malacanang. Yung isang babae, yung kaklase niya na dating tauhan ni Abnoy, dalawa dyan magkaklase, yung dating budget secretary ni Abnoy na nandyan din, yun ang nag-pressure daw kay Joel Villanueva. So dito ay lumilito talagang pinersa nila, no? At Pinersa. ginamitan ng Pero ngayon, ang tanong ngayon, sinasabi ni Joel na kaya siya daw nag-jump ship kasi gusto niyang magtrabaho. Pero Joel, pare, magkaibigan tayo. Anong trabaho na natrabaho mo pag jump ship mo ngayon dito sa majority? Trabaho ba yung napasan niyo yung waling-waling? National Orchid. Ano pang ibang accomplishment niyo from June 3 tapos naging si Joel Villanueva June 9? Hindi, 17 yung special session. Yung special session from June 17. June 17.
ang rason niya, kailangan ko na kasing mag-normalize ang Senate dahil gusto ko magtrabaho. Sir, ano pong natrabaho mo, Mr. Joel Villanueva, maliban sa pagpasa ng waling-waling? Tapos ano ngayon kung talagang lumipat kayo dahil lang magtrabaho, so ibig sabihin, tuloy pa rin ang pag-file ng kaso ni Ombudsman. Kasi kung walang deal, tuloy dapat yung kaso Dapat. ni Ombudsman, di ba? Kay Escudero tsaka kay So Villanueva. nananawagan tayo sa brother ko, si Boying. Sir, inanunsyo mo na yung kaso ni Joel bakit hindi matutuloy yan? Pati kay Escudero at Si Romualdez. Escudero din, ganun din. Patikim no naman na all is fair. Kasi tinira niyo si Bong Revilla, tinira niyo si Jinggoy. Jinggoy. Bakit yung inanunsyo mo, hindi mo itutuloy? Dapat tuloy yan. Para sabihin natin na walang kinalaman yung deal yan na hindi ipapile yung kaso dahil nag-jump ship na sila. Para maniwala naman ang taong bayan na talagang matino itong gobyerno na ito, paring Eli. Kasi masisira yung credibility ng ombudsman kapag ganyan na parang napipili, no? At nagkakaroon ng nagkakaaregluhan sa pagka-file ng kaso. Yes. So, we expect the noble person who's holding the position of the ombudsman to do the right thing, to do his job. Kasi hindi naman wishful thinking yung sinasabi natin inanunsyo nyo na po hindi ba? Dapat makita natin na may kasunod. Tapos yung kay Marcoleta papailan daw, lalabas na yata yung warrant of arrest. Tingnan natin kung fair ba. Kung may warrant of arrest si Marcoleta, kailan lang yan? Kay Joel, noong Mauuna pa. Blue Ribbon yan, April at May sila accusation na ni Yusek Bernardo yan, di ba? Ni Alcantara. Bakit mauna pa yung kay Marcoleta? Is this fair and unjust in this kind of government that we have? So, Okay. yun po mga kababayan. Okay, so yan po yung ating issue ngayon at huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras. I-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo lahat, mga mahal kong kababayan.